Ayan, shalom everyone. It's the first Sunday of September and let me be the first to greet you po. A very Merry Christmas of 2024. Dahil pag bar month na nga daw po ay mabilis na. Amen. So, pagpasensya niyo po muna yung ganitong quality ng video. Hopefully, God willing, in the future, we can send a better video and we can find a way to improve some more na hindi talaga hadlang ang distance po. Amen. So, praise God. So, this morning, ang mensahe po from the Lord is an excerpt from Pastor David Jeremiah's message, Facing Uncharted Territory, which I heard and really spoke to my heart, very timely sa buhay ko. At I believe it will also be very much beneficial and timely and sakto rin sa bawat isa po sa ating lahat. Amen. So, this morning, let's open our Bibles. Saklat po tayo ng Joshua this morning. So, for our main text, let's read Joshua chapter 1, verse 2b hanggang verse 3. Ayan. So, Joshua chapter 1, verse 2b hanggang verse 3. So, usahin ko po sa Pinoy version. Sabi po dito, tumawid kayo sa Jordan River papunta sa lupaing binibigay ko sa inyo. Gaya ng aking pinangako kay Moses, magiging inyo ang lahat ng mararating nyong lupain. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa Langit, Abba Father, for this time, Lord God, na pinagkaloob niyo sa amin virtually to minister to one another. And thank you, God, for your word. Salamat sa inyong salita na aming pagbubulayan. Kayo po ang tunay na magsasalita at kami ay instrumento lamang, Panginoon. Holy Spirit, have your way na bawat isa na makapakinig ng mensaheng ito ay tunay na maabot at patuloy naming hiling at inaangkin ang Isaiah 55:11 na hindi ibabalik ang inyong salita na walang nangyari bagkus anumang pong layunin ninyo para sa aming lahat, siya po nawa ang mangyari. Sa pamamagitan ng salita pong aming pagbubulayan, ito po ay mensahe na ibinigay ninyo sa inyong lingkod kay Pastor David Jeremiah na amin din namang pagbubulayan pa sa amin ding wika at na talaga naman na mas maiintindihan po namin. O Diyos, dalangin namin na bawat isa sa amin ay matanggap ang pakinabang, ang katotohanan, ang pagtutuwid, ang pagtuturo, pagsasanay sa pamamagitan ng mga salitang ito. Itago niyo po ako, inyong lingkod sa inyong likuran, kaya lamang po ang makita, ang nagliliwanag, kaya lamang po ang marinig, kailangang maghari, kailangan po ang maitaas, kailangang maluwalhati. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang nagkakaisa namin dalangin sa tanging pangalan niyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. And we heard the song kanina, no? Hopefully, narinig natin kasi ito po ay advanced recording, yung New Wine. So, talagang nung narinig ko po yun dito last week, talagang umiiyak po ako na very timely talaga. Yung wine, yung alak, kung paano siya ginagawa. Napanood kasi namin doon sa movie, no, na The Chosen, na yun nga, yung grapes ay inaapakan talaga, pinipress, kinakrush. At doon po lumalabas yung katas. So, ganun din po sa ating mga buhay. Kaya I was really crying and that song ministered to me. That's why I requested it for the music team, worship team to sing, and the same with Sister Cecil, hopefully na inawit niya. And related din, no, sa atin naman pong communion, because it's the first Sunday, I believe, no, you will have your communion. We will have, kami rin po ay sasabay din po sa communion. Amen? So, again, the title, so I did not mention the title yet. The title from Pastor David Jeremiah po is Facing Uncharted Territory. So, sa Tagalog, din natin ng twist naman ay facing our
or the Jordan River of our lives. So, ano bang ibig sabihin ng uncharted? So, pag sinabi pong uncharted, tinignan ko po sa dictionary, sa Tagalog dictionary, ang ibig pong sabihin ay wala sa mapa. Ayan, or, well, it means a place that we have not seen yet. Isang lugar na hindi pa natin narating. Ayan, so it's ang lugar. So, it could be a place. So, this morning, titignan natin siya, not just a place, literally place, but an experience or something sa buhay natin. Maaaring mga problema na ngayon lang natin kinaharap, mga pagsubok na di natin inaasahan, di natin kabisado, Kasi dahil ngayon lang natin naranasan or ngayon lang natin nakita, may ganito pala. Katulad po nga ng pangyayari sa buhay po ng inyong pastora na tungkol po dun sa aking anak, si Aya, Pero it was really uncharted for me, Wala sa mapa or wala sa aking imagination, wala pa sa experience ko yung ganong klase ng naging problema po namin, Ako, na yung anak ko po, ang kinakatakot ko lang noon, ay nag-usapan nga namin ni Brother Haribol na yung takot ko lang, di ba? I I have a phobia kasi sa immigration, maraming papeles, ganyan. Pakahirap po sa airport, stressful. Yung pala, nakaka-bless si Lord. Yun ang iniisip mo, sabi po ng Panginoon. Tignan mo. Tapos binigay po, pinayagan po yung pangyayari sa aking anak. Nawala yung takot ko sa immigration. Alam niyo po, yung nawala yung focus ko doon. So parang, ang nire-reveal ni Lord sa akin doon is that, yung problema mo, hindi yan problema. Ayan. So, mga ganong mga pangyayari. Ano po? So, because this is live and I need to limit, I will try my best to limit ng 1 hour siguro. Ano po? God willing. So, let's move on. So, dito po, makita natin, ang kwento dito sa Joshua na ito naman din ang salita. Talaga namang pinanghawakan ko. Ito po yung binigay ng Panginoon talaga nung realidad na talagang aalis na po talaga kami, may mga papeles na, di ba? Matagal naman po nating pinag-pray naman talaga yung mga bagay na itong bagay na nangyayari ngayon. But hindi natin masyado pang nakikita kasi noon, so it was okay. Pero nung dumating na talaga lahat at ready na lahat, doon na lang po nag-umpisang mag-sink in. At for me, it was really an uncharted territory. Unang-una, literal na uncharted. I have not been to this place, alright? At there was no certainty of anything and everything, as I've said, unang-una, sa Saskatoon po ito. Ang aking asawa din ay, well, he's been here for almost 5 years, but he stayed in other places, in Winnipeg and then in Vancouver. So, and then this is a new place for him as well. At nung umpisa talagang ultimong apartment po ay wala. At hiniling natin sa panalangin talaga. Though naintindihan ko naman yung sabi po nga dito sa aklat ng Joshua na kailangan umapak at doon po gagawa ang Panginoon ng daan. But, nakiusap talaga ako sa Panginoon, Lord, bigyan niyo ako ng kahit maliit na nakikita ko. Ganun, totoo po. Yun po ang pakiusap ko sa Panginoon. Yung apartment na. At kahit wala pa yung sa trabaho, po. At praise God. At napakabuti, napakabait talaga ng ating Panginoon. At ito nga, at pagdating namin dito ay meron po kaming tinuluyan na apartment na para kaming nasa hotel. I believe, So, praise God. So, this story is similar to our story, this story of the life of Joshua. So, sabi ko nga, I've been, na-preach na rin po ito, lahat tayo galing sa Egypt. Balikan natin ng konti, po. Lahat po tayo galing sa Egypt, galing sa buhay na makasalanan. At nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus, tinanggap natin at pinaniwalaan ang kanyang kamatayan sa krus. Dumaan tayo sa Red Sea. So, ang daan na yun ay ang Panginoong Yesus. Wala nang ibang daan. Sabi sa John 14:6, patungo sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Yesus. So, the dividing of the Red Sea. So, nakita natin na pinakita na ng Panginoon. Tinapos na niya. Bago po sila nag-cross po doon, ay tinaas po ang tungkod ni Moses at
nahati po yung dagat at lumakad po sila sa tuyong lupa. So that was a shadow of what Jesus has done. Jesus has already finished it for them. Ano po, at ganun din po sa atin. So we just by faith po, no, we are saved through grace, no, sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Panginoon dahil tayo ay nanampalataya. So yun po yun. So lahat tayo ay galing po sa paglakad doon sa Red Sea na gumawa ang Diyos ng daan doon. It's impossible, imposible na maligtas ang tao. Subalit gumawa ang Panginoong Jesus ng paraan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So, and then, tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, na-baptize also. It was a symbol of water baptism, of our baptism, ano po. But then, andun po sila doon sa buhay wherein they were trained, they were purified, doon sa desert. So, lahat tayo. So, nandun tayo ngayon. Most of us, andoon po. And then, there will come a point in our lives na we need to cross over again. So, yung salita pong crossover, hindi lamang po yung magkukross ka from one point to another. Another meaning of the word crossover po, yung Hebrew meaning po nun is to go from what is known to what is unknown. Doon sa nakikita mo, doon sa familiar ka, and then you will cross over, meaning you will go to another place that is unknown to you, unfamiliar to you. Ayan. So that's the meaning of crossover. Just like them. So they were already familiar with the life doon po sa desert. They have a lifestyle already. Imagine 40 years na sila doon eh. So, sanay na sila sa buhay. Katulad po natin minsan, katulad po ng mga pastora na yung komportabling buhay, yung masabi natin na comfort zone na tinatawag, okay na. Okay na po, no? But, again, katulad po ng mga Israelites, that was not their home. God promised through their ancestor, their forefather, no, Abraham, that He will bring them to a land of their own, a land flowing with milk and honey. So, that was not the place. So, ganun din po tayo, no? So, marami pong crossovers na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. So, ito yung mga bagay na mula dun sa komportable ka na, sa okay ka na, dadaling ka ng Panginoon, no? And by faith, you have to obey. Ayan. So, yun po ang ibig sabihin ng crossover. So, here, after Moses died, dito sa chapter 1, sinabihan po ang general, no, si Joshua, that he will be the commanding in chief now, and siya po ang he will lead, no, the people of Israel to the land that was promised to them. Ano po? So yun po ang kanya po magiging assignment, or sabihin po natin that was his calling, that was his mission. Amen. So that's the promise of God. So lahat po tayo ay we have to take hold of the promise na yan. So, kung ano yung pinangako ng Panginoon sa atin, yun po yung panghahawakan natin. Katulad po ng mga Israelita, ano ba ang sinabi po ng Panginoon sa kanila? So, through their forefather Abraham, no? At sinabi rin po ito kay Moses. So, buksan po natin sa Deuteronomy. Alright, let's open our Bibles in the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 7 to 9. So, Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 9. Ang sabi po dito, dadalhin kayo ni Lord na inyong Diyos sa isang magandang lupain na may mga batis, ilog, at mga bukal na umaagos galing sa mga bundok. Lupaing may wheat, barley, grapes, prutas na fig, pomegranate, olive, at honey. Hindi kayo magugutom sa lupain yun o mangangailangan ng kahit ano. Sagana sa bakal ang mga bato doon at pwede kayong magmina ng copper sa mga hills. Ayan. So, and kung itutuloy pa natin sa verse 10, sabi po dyan, kakain kayo doon at mabubusog. Tapos pupurihin nyo si Lord na inyong Diyos dahil sa masaganang lupain binigay niya sa inyo. So, ito nga yung the land flowing with milk and honey. So that was the promise of God to His people. Ano po? So finally, dito na nga sila, no?
there was just the Jordan River separating them from that place that God promised them. Ano po? At alam naman natin na marami po sa kanila ang hindi naniwala. No? Kaya nga doon sa Numbers chapter 13 verse 32, yung mga espiya na pinauna ng Panginoon doon, 12 sila, yung 10 bad yung report nila, di ba? Doon sa Numbers 13:32, kaya nagalit ang Diyos at sila po ay yung 10 espiya na yun ay napahamak at lahat nga ng mga lahat po sila, no, na mga nag-disobey or unbelief, no, hindi naniwala sa Panginoon. Sila po ay napahamak. Kaya sabi po sa Joshua chapter 5 verse 6, 40 years naglakbay sa desert ang mga Israelites at namatay na lahat ng mga lalaking handang makipaglaban na umalis sa Egypt. Di nila sinunod si Lord, kaya di na nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na pinangako niya sa mga ancestors nila. So, 40 years. Kaya umabot ng 40 years because kailangan maubos muna lahat ng mga adults, no, 20 years pataas na kasama doon sa hindi nanampalataya. Actually, yung 10 lang, ano po, dapat doon, but napahamak silang lahat because they believed their bad report. So, that's why it took them 40 years para maubos muna yung generation na. Except for Joshua and Caleb. Sila lang po yung naiwan doon, mga kapatid. Ano po? So, dito, nandun na sila. So, nandoon nakikita po nila behind them, no, sa likuran nila, nandoon po yung mga, yung ilang, the desert, and yung mga libingan, yung mga disobedient na mga magulang po nila. And then, but before them lies the promised land. So, nasa gitna sila, di ba? Behind them, yung the past, no? Yung mga graves, the desert that they stayed there for 40 years. And then, here comes the land that was promised to them. Kaya lang, there was something that divides them. And that was the Jordan River. Ayan. So, hindi siya madali. Ayan. So, there was the Jordan River. Now, the Jordan River, according to history, it was not frightening. 100 feet wide lang siya. So, hindi naman siya ganun kaluwag. Kaya naalala ko yung ilog doon sa Amangkusiling, tsaka doon po sa Manambong, that which connects, no? Yung Manambong tsaka Amangkusiling. Kasi nung nasa Mangabol pa sila tatay noon, so yun nga, ibinabike po ako noon pag Sabado ni Uncle Odi. Babike niya ako yan mula Sangkagulis, Dusok, tapos Boyaan, ganyan. Basta ganun. Hanggang sa pagdating namin, bicycle, Pagdating namin po sa Mangkusiling, magbabangka kami. Ayan. Kapag mababaw po yung ilog. Pero pag nag-overflow po yun, ay hindi po pwede. Ano po? So, the Jordan River is just 100 feet wide usually, but except during harvest season. Kapag harvest season po, ito po ay umaapaw, flood stage, katulad pag panahon nga din ng tag-ulan doon sa ilog po doon sa Amangkusiling, umaapaw. So, nakakatakot po siya. No? I remember, may kamag-anak po tayo, di ba, na nalunod po doon. So, nag-overflow po siya up to its bank. So, nagiging yung 100 feet wide, nagiging 1 mile wide. Nagiging sobrang luwag po siya at nakakatakot. And, it's so amazing. Well, hindi na siya nakaka-surprise, but it's just amazing that si Lord, nung time na yon, that time na overflowing up to the bank of the river, yung umaapaw yung ilog, nung panahon na yon, doon po nag-decide si Lord na sila po ay magkocross. Wow, this is the God we serve. Amen. So, hindi yung madali. Hindi po ang Panginoon ay doon siya sa shortcut. Hindi po ganon. So, it was like really a faith test for them. And that is how He works. Our God, no, katulad po ng mga nabasa na natin in the whole of the Bible, like Gideon, if you remember, marami pong army si Gideon, libo-libo po. Pero binawasan po yun ng Panginoon hanggang sa maging 300 na lang sila. Why? Because doon nila sila po ng Panginoon na kapag ang dami-dami nila, baka sabihin nila na nanalo sila dahil
magagaling sila or dahil sa bilang nila, magyayabang sila. Kaya pinapakita ng Panginoon na talagang magiging imposible, no, kung wala siya. So, siya lang ang dahilan. Kaya po sila nagtagumpay, di ba? Sa panahon ni Gideon, ganun po. Ganun din sa panahon ng mga magkakaibigan, sina Shadrach, Meshach at Abednego, yung mga kaibigan ni Daniel, na yung pugon, na napakainit na nga, pero talagang pinainit pa ng 7 times more. Parang pinapakita talaga ng Panginoon. Sige pa, ipainit niyo pa. So, kahit yung mga nagpapainit nga daw, sabi po doon sa Daniel, nasunog sila, namatay sila, di ba? Dahil sa sobrang init, no? Pero nakita naman natin 7 times more, no, pinainit. But Shadrach, Meshach, Abednego, no, ni usok amoy, ni hindi man lang nag-amoy usok. Hindi man lang. Hindi na nga, usually pag itatapon, huhubaran muna, di ba? Pero yun, including their clothings, pero hindi sila nasunog. So, pinakita talaga ng Panginoon, it's really Him. Si Lord lang po ang makakatulong, ang makakapagbigay ng ganung uri ng pagliligtas. Wala nang iba. Ganon din po yung panahon po ni Elijah. If you remember, di ba, yung mag-offer sila ng sacrifice, at sila po ay kung sino daw ang pakikinggan, sino ang tutupok doon sa sacrifice nila, yun ang tunay na Diyos. At yung mga propeta ni Balaam, di ba, nagsugat-sugat na sila ng katawan nila, no? Talaga namang nagsasasayaw kung ano-ano, pero wala. Tapos nung siya na, nilagyan pa niya ng tubig, yung naggumawa pa ng butas, nilagyan pa, yung parang, di ba, kumbaga sa kahoy, di ba, imposibleng masunog dahil dahil basa, kumbaga, di ba? So, it's really, so ganun po si Lord. Kasi basahin niyo pa. Binasa pa talaga lahat, pero natupok po ng apoy. Ganun po ang pinapakita ng Bible. So, that is how the Lord shows Himself mighty. Amen. At ganun din si Jesus, no? If you remember, when the people told him na itong kanyang friend na si Lazarus ay may sakit, no? Pwede namang pumunta na siya agad pagalingin, pero he stayed, no? Para mas maipakita pa, no? Kahit at patay na siya, no? 4 days nang nakalibing. So, ganun po ang ating Panginoon. So, in the same way this time, no? Pwede namang siguro pwede na lang nilang lakarin, nang wala nang himalang kakailanganin kapag ka 100 feet wide lang yung ilog at mababaw lang. I remember kasi, noon, naalala ko doon sa ilog, kapag unsabit, ang term ng tatay noon, unsabit kami la, from Mangabol, unsabit kami la, sa Kagulis. Naglalakad lang si tatay noon I remember. Hindi po kami nagbabaluto. Kasi may mababaw yung ilog noon, in summer. Summer pa kasi yun, hindi pa tag-ulan. I remember noon, naalala ko, nakakariton po kami, baka. Tapos, nakasakay si tatay. Tapos pagka, grabe, naalala ko yun. Ganun. Tapos pagka medyo malalim na, naalala ko nun si tatay, bababayan si tatay. O, ibig sabihin, naaabot pa nila. Siguro hanggang bewang, hindi ko na maalala. Or, diba, dun sa kariton po, karga-karga po namin yung mga kaldero namin. Diba, nandun lahat. Tapos yun, ganyan si tatay dun sa baka. Sige, nakaya nung baka. Dahil mababaw yung ilog. Something like that. Siguro dito sa Jordan River, kung hindi panahon ng harvest season wherein it is at its flood stage. Amen. So, ganun po si Lord para ipakita niya talaga how mighty He is. Kasi kung naglalakad lang sila sa tubig, pwede silang magyabang or they will not experience the power of God. They will not be in awe of God. Amen. So, yun po ang nangyari with His divine intervention. No? Kasi kung wala pong divine intervention, there's no way they could cross over the Jordan. So, the Jordan River represents yung mga hindrances sa buhay natin. Katulad nga nung nangyari sa amin. Alam nyo ba, ganun nga ang nangyari sa anak ko talaga. Siyempre, uso po ang dengue, di ba? So, salamat sa buhay ni Tita Jobs at ni Adals na nandun po sila to assist. Alam niyo naman, pagtungkol sa may sakit, mahina po ang loob ng inyong pastora. At salamat, ang daming nananalangin. Praise God sa lahat ng mga panalangin ninyo na pinakinggan. Dininig ng Diyos. Tinugon po ng ating Panginoon higit pa sa inaasahan natin. So, ang naisip ko na nun talaga, sabi ko, iwanan na lang namin si Aya.
balikan ko na lang siya. Ganun po yung naisip ko. Or, we will move the date of our flight. Magiging mahal. Siyempre, magbabayad po. I don't know how much magiging cost noon. But I said, it's okay. The Lord will provide. Ganun na po yung mga naiisip po natin. Ano po? But there was the divine. So that was, to me, that was a Jordan River. Parang Jordan River po talaga siya sa buhay namin that I have to cross. So, by faith po talaga na ibinyahe ko po yung aking anak. Salamat sa Panginoon dahil ang sabi naman ng doktora, pero natakot pa rin ako dahil ang sabi ng doktora, dahil siya po ay nag-CBC at nag-urinalysis, sabi niya, yung meron siyang sinabi na talagang may pagganon talaga sa ngayon. Sabi niya, sa ngayon po, sabi niya, so ibig sabihin, the doctor was not sure, di ba? Pwedeng, sa ngayon, it's bacteria. Bacteria kasi yun bacterial infection and UTI. So, hindi mababa yung platelets, walang ganun. But for now, sabi nga nung doctor, sabi ko, so it was a Jordan River talaga for me. No? Because, how can you do that, di ba? Mabuti na lang at hindi na uso po ang COVID, di ba? Siyempre, matitrace nila sa airport na mataas ang lagnat. Alam niyo ba, pagdating po namin sa airport, nung papunta pa lang kami, ay nahihilo na siya at actually buong araw, nahihilo siya, masakit ulo niya, masakit ang tiyan niya, masakit ang likod niya because of the UTI din. And then nasusuka siya, and then ang lakas, tumabay pa yung, kasi yan si Aya po, pagka malakas pa ang pintig ng puso niya, ang lakas ng pintig, siguro nandun nakasama na yung nervyos na rin niya sa pagsakay sa eroplano. And nung pagdating po namin doon sa airport, talagang may dala po kaming suputin. Nagsusuka po talaga siya habang nakapila po ako sa airline para kumuha ng ticket namin. Sumusuka po talaga siya. At hindi rin makapasok sila jobs at sila kasi bawal na sila nasa labas. Pero pwede pa rin silang mag-assist through. Yung pinapunta ko sila at silang nagtatapon ng suka niya. May barrier na lang po doon. So, grabe po talaga. It was really a Jordan River. But, yun nga, there was that divine intervention from the Lord. Kaya naiyak po tuloy ako, naalala ko na naman. Ay, grabe po. Talagang, grabe po ang biyaya po ng ating Panginoon. So, they were commanded to cross over, just like we are commanded. I believe our coming here, ang pagpunta po namin dito is really God's plan, God's purpose, and God's will for us. Mayroong mission na gagawin po ang inyong pastora at ang buong pamilya po namin. Ano po? So that was a command from the Lord. And alam naman natin na kapag ang Diyos po ang nag-utos, hindi niya iuutos ang isang bagay na hindi natin magagawa. At hindi siya mag-uutos at bababayaan ka niya doon. No? Pag sumunod ka sa utos niya, makikita mo ang tulong na nagmumula sa kanya. So, that is how it started, no? They started by the command of God that they will have to cross. And then, 3 days po sila na nagstay muna doon. So, it's as if for them to think over, no? Pag-isipang mabuti. Parang God left them, no, for 3 days at for them to remember. Parang to see and to prepare, maybe, and to count the cost, no? Kung susunod ba talaga sila o paano ba? Amen, mga kapatid? So, we will learn now. We will go to the lessons that we can learn. Pag tayo daw ay humaharap sa mga uncharted territory or mga unfamiliar or mga bago or matitinding mga problema, no? This uncharted territory or this Jordan River of our lives. A place, a situation without control. Walang control, no anticipation. So, alam nyo, I'm telling you 100%, personally, talaga ito po sa akin talaga dito sa Canada. It was really an uncharted territory for me. I mean, lalo na po itong mga na-experience ko nowadays, di ba? Talaga naman, mga kapatid. At talagang dahil lamang iniutos ng Panginoon, kaya po tayo nananatiling punong-puno po ng pag-asa. Katulad po ngayong araw sa ating day with the King dyan. As I'm, this time, I think it's 30 ngayon yung sa nire-record po natin. This time that I'm recording this, I have to do this already kasi nga magkaiba po yung time po natin, no? So, dun po sa ating reading ngayon sa chapter 4 ng 2 Corinthians, yung sabi niya doon sa verse 1, 2 Corinthians chapter 4 verse 1, kaya nga, since binigay sa amin ang trabahong
trabahong ito, dahil sa awa ng Diyos, hindi kami nadi-discourage. So yun. So parang, because the Lord sent us here, so kahit anong mangyari dito, though it's uncharted, ang daming unfamiliar things, no, we are not discouraged. Amen. Kaya lagi lang nakangiti, laging masaya, always hopeful, and so on. So, yes, it is beyond our control, but knowing that we are here for a purpose, that God sent us here, brought us here, then we are not discouraged. Okay po? So, there are 3 things, no, that we need to do, no, or we need God, we should make God to do in our lives para po paghandaan po natin ito. How can we get through the Jordan rivers of our lives? Paano natin malalagpasan? No? So, 3 things God did. Ano yung 3 bagay na ginawa ng Diyos to get them ready in this new chapter of their lives? In the same way, this morning mga kapatid, angkinin natin ito na para sa atin ito because it is really for us. No? Ano yung 3 bagay na ginawa ng Diyos para ihanda niya tayo? Everyday yan, meron tayong uncharted territory. May mga minor, may mga major territories yan. So, whatever it is, malaki man yan, maliit man yan, let us learn from these 3 things na naituro po ni Pastor David Jeremiah that really spoke to my heart. Amen. So, unang-una, so again, these are the 3 things God did to get them ready in this new chapter. So, I believe lahat tayo nasa new chapter, mga estudyante, new chapter. Ang dami new chapters po sa buhay natin. Amen. So, we are all in the everyday new chapters of our lives. So, number 1, that we need to remember that God did for them and God also did for us and still doing is the provision of God behind us. Yan. So, number 1, the provision of God behind us. So, dito po makikita po natin na kung humaharap tayo sa mga uncharted territory, sa Jordan River, sa mga bagay na hindi tayo sigurado, mga bagay na hindi natin kontrolado, let us look back. Look over your shoulder. Sabihin, sinabing look over your shoulder, lumingon ka. No? Lumingon ka. Balikan mo kung ano na yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sa buhay mo. No? Katulad ng ginawa nila. Balikan po natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, for example. No? Winarningan na sila or ahead of time, no? Before it happened, this crossing, crossing over. Sinabi na po ni Moses po sa kanila ito. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, sabi po dito, tandaan nyo kung paano kayo nilid ni Lord na inyong Diyos sa desert ng 40 years. Ginawa niya yon para itest kayo, gawing humble at malaman kung anong nasa puso nyo at kung susunod ba kayo sa mga utos niya. So, tandaan nyo kung paano kayo nilid ni Lord. So, remember. And remember, alright? It's very important. If you remember, puro tayo remember, ito rin yung nangyari kay David, di ba? When he fought Goliath, he remembered that he was able to kill the lion and the bear. So, sabi niya, kung nagawa niya yun, tinulungan siya ng Diyos, again, he can slay that giant. So, the same way, ang sabi po ni Moses sa mga Israelita ay, remember how the Lord has led you, no? So, we have to do the same sa buhay natin. Alamin natin, alalahanin natin kung ano po yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung ginagawa namin ng aking asawa, si Brother Haribol, binalikan namin, binabalikan namin. At masarap pong balik-balikan at ito nga ay nagpapalakas ng ating mga kalooban dahil nga ang Diyos na gumawa ng mga himalang yun ay hindi po siya nagbabago. No? He is the same yesterday, today, and forever. So, He doesn't change. Amen. If ever that He does, yung change po yun is yung higher intense. Yung mas intense pa. Yung mas bongga pa. No? Katulad nga nito, yung sa pagkukross nila, halos na ulit yung sa Red Sea. Ang pagkakaiba lang, doon nga sa Jordan, wala silang nakitang daan muna. Kailangan munang umapak yung mga pare. Pero doon sa Red Sea, bago sila nag-cross, nakita na nila. So, ibig sabihin, mas bongga pa. Pag inuulit ng Diyos, mas bongga pa. Amen? So, yun yung change lang na makikita natin. But, it's the same, but the change is,
Okay, I hope you understand what I'm saying. Okay po? So we can count on that that the Lord will keep on doing what He is doing because that is who He is. Imagine po ninyo 40 years po sila doon. Did you know na grabe po yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila? Of course, nabasa na po natin, di ba? Na sa loob ng 40 years na yun ay pinrovide ni Lord yung pagkain nila. Hindi sila nagtatanim po doon. At araw-araw, walang palya po ay, except for Sunday, no? Sa Sabbath, Saturday, Sabbath nila, na rest day yon, no? So, hindi po, wala pong bumababang mana. But they were told to get double para pausakto para sa araw ng pahinga. So, God was faithful for 40 years. Ganon din sa tubig, ganon din sa karne. At alam nyo ba na nakalagay pa doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 4, 29 verse 5 na yung mga damit nila, yung sapatos nila po ay hindi nasira. Grabe, mas matibay pa sa Spartan na tsinelas po ito, mga kapatid. They were not worn out. Yan, para maintindihan natin, no? Signan natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 4. Hindi nasira ang damit nyo o kaya namaga ang mga paa nyo sa kakalakad sa 40 years na yon. So, yun yung faithfulness ni Lord sa kanila. Ganun din sa Deuteronomy chapter 29, alright? Medyo mabilis po ba ako? I hope nakakasunod po tayo. No? Kung hindi nyo kaya magsulat, makinig na lamang po tayo at meron po tayong makukuha dito. Ano po? Sabi po sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, nilid kayo ni Lord ng 40 years sa desert. Hindi nasira ang damit nyo o napudpud ang mga sandals nyo. So, they have to look back. They have to remember how the Lord has been faithful to them. Amen? Kung hindi lang sa kabutihan ng Diyos ay imposible po silang mabuhay sa loob ng 40 years na yon kung wala ang miraculous, kung wala ang divine intervention, kung wala ang grace ng ating Panginoon. Amen? May isa pong general na pinag-aralan po ang pangyayaring ito sa mga Israelites. So, kinwenta niya. Sabi niya, sa dami, milyon po yung mga tao po doon sa ilang. Sabi niya, yung pagkain pa lang daw nila, kailangan daw ng 1,500 tons of food per day para pakainin mo ang ganun karaming tao. No, 1,500 tons of food. I don't know how much ang tons na yan, but I know ang dami niya, ang truck yan. At $9 million per day ang pagkain po na kailangan pong gastusin para sa kanila sa panahon natin ngayon. At yung firewood, yung kahoy na kailangan po nila doon sa pagluluto, 4,000 tons, di ba? At yung tubig pa lang na iinumin, hindi pa maliligo, iinumin pa lang at maghugas ng ilang hugasin, 11 million gallons per day. Mga kapatid, 40 years po yun. Per day lang itong pinag-uusapan natin. Paano po silang nabuhay doon, di ba? Saan galing yung provision nila? Sa Panginoon po. Kaya po sa buhay natin, anuman po yung mga pinagdadaanan po natin, ay maganda po at napakahalaga na balikan natin yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa buhay natin. It is working for us. Sa ngayon, napakaganda pong pinangahawakan po namin ng aking asawa na kung ano na po yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin. At lumalakas po ang kalooban po namin kahit na sa totoo lang sa ngayon wala pa kami mga trabaho, 'di ba po? At grabe ang bayarin po dito, 'di ba? Minimum 100,000 pesos per month, mga kapatid. 'Di ba po? So, paano 'yon? But because we know the God who was with us years back, many years back, that He was faithful to us. So we are believing and we know that He is. Until now, He will provide for us. Kaya excited po kami kung ano po yung gagawin na namang panibago ng Panginoon. Amen! And so yun po yung una, to get us ready sa mga bagong chapters ng buhay natin, uncharted territories, Jordan River, floodgates, let us remember the provision of God in the past. So assignment ninyo yan. Isipin nyo nga yung mga bagay, ilista ninyo. Ano ba yung mga bagay na ginawa na ng Panginoon, na provide ng Panginoon sa inyo na, diba? Wag na wag po natin kalilimutan yan. Amen? And then number two is the presence of God beside us. So behind us, sa likod natin, there was the provision. We remember God provided for us. And then beside us, sa tabi naman natin, we have the presence of God.
We have the presence of God. Doon po sa Joshua chapter 3, balik po tayo sa aklat ng Joshua chapter 3. Very specific po si Lord kung paano po sila dapat magko-cross. So let us read Joshua chapter 3 verses 1 to 3. Okay, Joshua chapter 3 verses 1 to 3. Sabi po dito, kinaumagahan, maagang bumangon si Joshua at ang lahat ng Israelites. Umalis sila sa Acacia at nagpunta sa Jordan River. Nag-camp sila sa pampang nito habang naghihintay na makatawid. After ng 3 araw, so 3 days, nilibot ng mga leaders ang camp. At sinabi nila sa mga tao, pag nakita niyong dala-dala ng mga Levites na priest ang box ng kasunduan ni Lord na Diyos niyo, umalis na kayo sa camp at sundan niyo sila. So, dala-dala yung box ng kasunduan ni Lord. Ano po ba yung box ng kasunduan ni Lord? That was the Ark of the Covenant. Amen. Sa chapters 3 and 4 ng Joshua, 17 times po na binanggit po dito yung Ark of the Covenant. 17 times pong binanggit po dito yung box ng kasunduan ni Lord, the Ark of the Covenant, which symbolizes what? Ano po ang sumisimbolo sa Ark of the Covenant? That symbolizes the presence of God. Kung naalala po ninyo sa mga kwento, 'di ba, sa panahon po ng digmaan nila King Saul, nila King David, na habang nandun po yung Ark of the Covenant, nananalo po sila, 'di ba po? Pero pag nung nawala po doon ay wala din po yung blessing sa kanila. Wala rin po yung victory. Amen. So, yun po ang sumisimbolo. So the presence of God is beside them. Kasama po nila, mga kapatid. In the wilderness, nandoon po, diba, ginaid sila ng pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. So, those were the visible signs of God leading His people, diba po? Kaya all throughout the 40 years, guided po ang mga Hudyo, mga Israelita. Kasi kapag humihinto, kung saan humihinto yung pillar, doon sila hihinto. Hindi sila aalis, kikilos, hanggat hindi po ito lumalakad. Ano po? So, it was really evident that the presence of God was with them. Ano po? At dito nakita naman natin yung the Ark of the Covenant, which was the visible. Wala na po dito yung pillar of cloud and the pillar of fire, but they have the Ark of the Covenant. So, what is the Ark of the Covenant? Ito po yung box lang po yan but it actually represents the presence of God. Ano ba yung mga nandoon sa loob nun? Nandoon po sa loob ng Ark of the Covenant, nandoon po yung kopya ng 10 utos na binigay po ng Diyos kay Abraham. Andun din yung manna, a portion of manna as a reminder of how the Lord has provided for them. And nandoon din yung rod of Aaron, di ba? Yung rod po ni Aaron na umusbong po, nagkaroon po ng nagbad po, ano? So, nandoon po, yun lang po ang laman po ng Ark of the Covenant, which represents the presence of God nga, mga kapatid. So, yun po ang makikita po natin dito sa Joshua chapter 3 verses 10 to 11. Tingnan po natin. Sabi po doon, the presence of God was so visible. Ano? Joshua chapter 3 verses 10 and 11, makikita nyo ang pagpapalayas sa mga Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, at Jebusites. Dahil dito malalaman nyo na kasama nyo ang Diyos na buhay. Mauunang itatawid ng Jordan River ang box ng kasunduan ng Panginoon ng buong mundo. So, makita po natin na napaka-specific din ng distance. Sabi po sa Joshua chapter 3 verse 4, no? How far? Mayroon pong specific distance. Sabi po doon, dahil di nyo pa, no? Joshua chapter 3 verse 4, dahil di nyo pa napupuntahan ito, malalaman nyo na sa kanila kung saan kayo dadaan ito. Pero wag kayong lalapit sa box ng kasundo. Dapat mga 1 kilometro ang layo nyo mula sa box. So, 1 kilometer, no? Ang layo daw nila mula sa box. No? Why? Why that far? No? Sabi po dito, kailangan daw far enough yung layo para makita nilang lahat. Hindi lamang yung leaders ang nakakakita, kundi nakikita nilang lahat. So dito po, matututunan po natin na
mahalaga daw po ang mga leaders. Totoo naman yan. We follow the leader, sabi nga, di ba? Yes, it is important. But, it is also important. Makikita po natin dito because dun sa Ark of the Covenant na far enough for everyone to see, para makita ng lahat, pinapakita rin po dito ng Panginoon na lahat tayo individually, dapat bawat isa sa atin, nakikita po natin ang Diyos, mga kapatid. That we should see God not just through the eyes of the leaders, of the pastor, but through our own eyes. We have our own encounter with God. We know God personally, mga kapatid. Kaya nga, lagi natin sinasabi, fix your eyes onto Jesus. Huwag kang nakatingin sa leader lang. Kasi kapag nakatingin ka sa leader at natisod ka, may nakita kang hindi maganda sa kanya, mawawala ka na. So, kailangan, yes, malaki ang responsibilidad ng mga leaders nga talaga dahil sila po yung namumuna. Pero dito makikita rin natin may responsibilidad din ang bawat miyembro, ang bawat bahagi sa katawan ng Panginoong Hesus na you should have your individual sight of God. Kailangan kayo mismo. Kaya nga ito, yung day and night with the King natin, individual yan. Kailangan may, kayo bawat isa sa inyo, you have your own knowledge, you have your own experience of God. So keep Jesus in your sight. Just like Peter, when Peter's sight was kept on Jesus, nung nakatingin, nakatitig siya, nakafocus siya sa Panginoong Hesus, nakakalakad siya sa tubig. Naging posible yung imposible. But when he took his eyes off Jesus, nung hindi na siya tumingin sa Panginoon, siya po ay nag-umpisang malunod. So ganun din tayo. So we should keep God on sight, mga kapatid. Kaya nga, wag nating aalisin itong ating mga disiplinang ginagawa dito sa church, no? Day and night with the King, yung ating dawn worship, amen? So, make sure that we, every day yan, day and night, we should not lose sight of God. Wala po, talagang ang buhay na walang salita ng Diyos, wala ang panalangin, wala ang Panginoon, wala ang presensya ng Diyos, wala po. Mawawala po talaga tayo. Yun ang pinag-aaralan din namin dito ng aking pamilya, ng aming mga anak, ni Brother Harry Ball, no? Na pag lumalabas ka talaga, makikita mo yung mga bahay, makita mo yung mga tao, makita mo yung yaman ng mga bagay dito. Kapag hindi ka, sabi ko sa kanila talaga, pag sa devotion namin, pag hindi tayo nag-aaral ng Biblia, pag hindi tayo nananalangin, wala, magugumon po kami, malalamon po kami ng sistema, madidepress po kami siguro, or manlulumo po kami dahil para kaming kawawa dito kumpara sa marami, mga kapatid. Pero hindi po ganun ang nangyayari dahil alam natin we have a sight, that we have a clear sight of God. We have a clear sight of our mission in this place that the Lord has sent us to. So, hindi po kami nadi-discourage. Hindi po kami nagugulumihanan, mga kapatid. Amen? So, again, God's presence with us in our times of transition is very important. Wag na po. Kung wala si Lord sa buhay natin, naku po, mga kapatid, kawawa po tayo. Kaya wag po nating aalisin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. So, nakita natin the presence of God beside them, no? Tingnan natin, balik tayo sa Joshua chapter 3 verse 6. Tingnan niyo po sa verse 6. Sinabi naman niya sa mga priest, buhatin niyo, chapter 3 verse 6, Joshua, buhatin niyo na ang box ng kasunduan at mauna kayo sa mga tao. So, the presence of God before them. Nauna na. No, nasa harapan po nila the presence of God. And then, Joshua chapter 3, verse 17, ang sabi po diyan, huminto ang mga priest na may buhat ng box ng kasunduan ni Lord sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan. God's presence in the midst. No? Emmanuel, He is with us. As in, kasama mo mismo. No? Nasa unahan mo, kasama mo. He is our Emmanuel, the God who is with us in the midst. And then, sa Joshua pa rin, chapter 4, verse 11, ang sabi po dyan, sa Joshua chapter 4, verse 11, pagkatawid nila, sumunod na rin ang mga priest. So, pagkatawid, so sabihin nauna na yung mga tao, 'di ba? So nasaan na yung Ark of the Covenant? Nasa likod, tama po? 'Di ba? 'Di ba nauna nakatawid na silang lahat, na iwan pa sa gitna. So, nasa likod nila. So, God's presence behind them. Amen, mga kapatid. So, present the presence of God, no, symbolized by the Ark of the Covenant. The presence of God before them, the presence of God beside them, with them, the presence of God behind them, mga kapatid. So, ano pa ang
ikakatakot po natin. We are surrounded. Kaya nga sinabi po sa Isaiah, buksan po natin sa Isaiah. Kaya nga sinabi po dito sa Isaiah chapter 43 verses 1 to 5. Basahin po natin. Come on, let's open our Bibles. Sa aklat po ng Isaiah chapter 43 verses 1 to 5. Ang sabi po dyan, pero sinasabi ngayon ni Lord na nag-create sa'yo, Jacob, at nag-form sa'yo, Israel. Huwag kang matakot dahil niligtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo, akin ka. Sasamahan kita, pagdadaan ka sa tubig. Di ka malulunod sa ilog sa iyong pagtawid. Pagdadaan ka sa apoy, di ka masusunog. At hindi ka nito matutupok. Dahil ako si Lord na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, tagapagligtas mo. Ibibigay ko ang Egypt para palayain ka. Bilang kapalit mo, ibibigay ko pati Ethiopia at Seba. Dahil sa aking mga mata, ikaw ay mahalaga. Proud ako sa iyo at mahal kita. Ipagpapalit ko ang ibang tao para sa iyo. Ang ibang mga bansa kapalit ng buhay mo. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Papauwiin at papabalikin ko ang lahi mo mula sa east at igagather ko kayo mula sa west. Amen, mga kapatid. That is our assurance. No, we have the presence of God before us, the presence of God with us, the presence of God behind us. And number 3, panghuli na po mga kapatid, this is how we should prepare ourselves, amen, in conquering, in facing uncharted territories. Let us remember the provision of God behind us. Let us always be in the presence of God, which is beside us. It's just beside us. And number 3, the promise of God before us. Ayan, ito yung most exciting part. The God who began it, ang Diyos na nag-umpisa ng mabuting gawain sa buhay natin, He will finish it. He will finish it. We have the promise of God before us. And the Lord already told them, it is a land flowing with milk and honey. Katulad po ng inyong lingkod. Dito sa amin, pagpunta dito, pinangahawakan namin yung pangako ng Diyos that through this place na pinagdalan sa amin ng Panginoon, the Lord will fulfill many, if not all, of His visions, of His purposes, of His plans. Not just for my family, no. For the whole of Emmanuel Christian Church, Sangkagulis, and even beyond. Mga kapatid, kaya hindi lang po sa amin, sa ating lahat, we have our own share. Bawat isa po sa atin ay mayroong gagampanang share po dito because we are all part of the body. Ayan, lahat po tayo ay parte ng katawan na ito. So ano po ang gagawin natin before we take hold of that promise? Meron pong sinabi ang Panginoon na gagawin po ang mga Israelita. 2 bagay mga kapatid at dito na po tayo magtatapos. Number 1, mga kapatid, before we take hold of the promise, before we should be ready. We cannot, alam nyo, napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa buhay naming mag-asawa. Sabi nga namin, kung noon nga na magkahiwalay kami at hindi kami masyadong nagkakasundo sa totoo lang, grabe pa rin, pinagpala pa rin kami ng Panginoon. Separated, magkahiwalay, hindi masyadong united. Di how much more now? Sabi ko nga kay Brother Harry Ball, how much more now that we are together, united, and we are one. Nagkakasundo po kami. Yung sabi po sa awit 133, magkasama, nagkakaisa. So, pasok na po sa banga. Magkasama na po kami at hindi lang yung nagkakaisa. Alam nyo, napakaganda po. Para kaming bagong kasal and much more pa. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon and we are just so excited. Dahil kung noon nga, di lalo na ngayon, mga kapatid. Ano po? But there are 2 things we need to do before we can take hold of the promise. This is for everyone. Di lang mo para sa amin, para sa ating lahat ito. Number 1, this is the time for consecration. Bago po sila nag-cross, sinabi po sa kanila ni Joshua na kailangan po nilang i-consecrate. Maglinis po. No, they have to cleanse themselves. Yan. So sa atin naman, we have to sanctify, we will cross before we can cross over. Ang sabi po ng Panginoon sa kanila, sila po ay kailangang
sanctify or consecration, set apart. Ibig sabihin ay totally set apart for God. Ang ibig mong sabihin ng sanctify ay set apart. Katulad po yung sinabi po ng Panginoon na yung firstborn lahat ng panganay sa akin. Tapos sinabi ng Panginoon, 7th day, yung kapitong araw sa akin. Katulad yung mga Levita ay sa akin. So, set apart. So, we should check our hearts. We should confess our sins. Kung may mga bagay pa po tayo na hindi pa naihingi ng tawad sa Panginoon. Kung mga bagay na nandun pa tayo, nai-enjoy pa ba natin? Sinasadya pa ba natin ng mga bagay? Mga kapatid, remember, kinakausap po dito mga Israelita, parang tayo. Ang kinakausap po dito, hindi yung mga hindi mananampalataya. Tayo po na nagsasabi na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Tayo po, okay, let's be more specific. Tayo na mga nabaptize na. Tayo na mga leaders, tayo na mga members, tayo na nagsasabi na member tayo ng Emmanuel Church. Tayo po. We should consecrate ourselves. This is time for consecration. Let us have our hearts purified. Let us confess our sins and turn from them. Otherwise, hindi tayo makakatawid. Hanggang dyan na lang po tayo or paikot-ikot na naman po tayo. At ayaw po ng Panginoon yun. Matagal na pong inihanda ng Diyos ang mga bagay na nais niyang ibigay po sa atin. Nadidelay because we are not consecrated. Because we are not 100% surrendered to Him. May mga bagay pa tayo na tinatago pa natin, kinikip pa natin. Wag na po natin, no, hintayin na another year na naman paikot-ikot. Kaya nga, actually, kami din ni Brother Harry, may mga, syempre, it's normal, may mga arguments na rin kami dito. Talagang yun ang binabanggit ko sa aking asawa lagi na, Papa, babalik na naman ba tayo doon? Hindi na. So, praise God, alam nyo na pagtagumpayan po naming lahat. Sa Diyos ang papuri. Because we know already and we don't want to walk that way again. Ayaw na naming lakaran po ito. So that this time is the time for consecration before we can take hold of the promise. Number 2, this is time for courage. Ito po yung panahon na hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Sabi po sa Joshua chapter 3 verse 13. Sinabi po ito sa kanila ng Panginoon. Pagtapak sa English, as soon as, pagtapak na pagtapak. So, pagtapak sa Jordan River ng mga priest na may buhat ng box ng kasunduan ni Lord, ang Panginoon ng buong mundo, titigil sa pag-agos ang tubig at maiipon sa iisang lugar ang tubig until we obey. Until we obey. Hanggat hindi tayo sumusunod. So, courage, kailangan po ng courage. We should take the step. Sabihin, we should really do the move, mga kapatid. Hanggat hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Sabi nga po, kung hindi, alam nyo ba, na kung hindi naging matapang, kung hindi naging masunurin, kung hindi sumunod itong mga Israelita, ay baka hanggang ngayon nandun pa sila at hindi pa sila nakakakross sa Jordan. Baka wala pa ang bansang Israel sa ngayon, mga kapatid. Because they exercise their faith. Nilakaran nila yung pananampalataya nila. Naniwala sila sa Diyos na gagawin. Wala, salita lang ng Diyos po yun. Sinabi niya, kapag na umapak na yung mga pare, pagkatapak nila ay titigil. Salita lang yun. So, pwede silang magsabi, pwede ba yun? They can question God. They can doubt God. But they did not. They obeyed. Nasumunod sila sa Panginoon. And sure enough, totoo nga, when the priest when their soul, yung paa nila, tumapak po dun sa tubig, ay yung pag-agos nga po ay tumigil at naipon po sa isang lugar ang tubig at nagkaroon po ng tuyong daan na lalakaran ang mga Hudyo. God performed His miracle because they did not disobey. They did not wait for God to move first. They moved, they obeyed, and then they saw the miracle of God. Mga kapatid, sa buhay po natin, maraming uncharted territories, maraming problema, may pinapagawa si Lord sa iyo, sumunod ka na. Hindi mo mararanasan, hindi mo matitikman, hindi ibubuhos yung pangako
the land flowing with milk and honey unless you obey. What is it? Ano yung bagay na yan na nais ng Panginoon na iyong sundin? You have to ask God if you don't know. But I believe, I know that you know. Alam mo yan, nagpe-pretend ka lang na hindi mo alam, but you know it. So, wala, hindi ka mananalo, kapatid. Hindi ka mananalo. So, titigilan natin ang paikot-ikot at tayo na pong sumunod upang maranasan na po natin yung pagpapala na matagal na po niyang nais ibuhos po sa atin. So whatever situation you are in, no matter how unfamiliar, no matter how difficult, uncharted floodgates nag-uumapaw na mga problema, whatever it is, let us do these things. Let us remember the provision of God behind us. Remember all the good things, the great things that the Lord has already done. Let us always remember that the presence of God is beside us. He is our Emmanuel, the God who is with us. And finally, let us always fix our eyes unto that promise before us. Katulad ng nanay, sabi ko nga, na lahat ng pain, lahat, walang silbi yun. Makita lang niya na mailuwal na niya yung kanyang supling. Katulad ng Panginoong Yesus na hindi niya tinakbuhan, bagkus ay talagang kinaya niya yung cross dahil naisip niya yung magiging bunga nun after that. Mga kapatid, mga magulang, let us always remember that in crossing this uncharted territory, unfamiliar, we have a God who is familiar with that place. He has been there. He saw that place. Actually, He's the one who prepared that place for us. And He is a good Father. He will not bring you to a place na mapapahamak ka. Our purpose in this world, mga kapatid, blessings are just bonuses. The real purpose of this life is to accomplish that which the Lord wants us to accomplish and help us. He will help us to do just that. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang naihayag. Alam ko po na kami pong lahat ay may natutunan. I pray, Father, that you make us, Lord, just like the Israelites, to have the courage, Lord, to look back, to look beside, and to look forward. No matter how difficult the situations are, you never change, Lord. The God who led the Israelites, you are the one, the same God who is leading us and who will bring us to the promised land. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng papuri. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Praise God, and may I call our Pastor Jess to continue to minister, and especially po sa ating communion. Stay blessed, everyone. Sa Diyos ang papuri. Hallelujah.